ng taong bayan ay... At anong dapat gawin yung Tatay Digong? Bring him home. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Well, alam niyo po, ngayon, mamaya po, papakita natin ang 7-in moves. Pero ngayon po, ang pag-usapan natin, napabalita mga kababayan ha, napabalita mga kababayan na ang ating budget deficit sa paunang 3 buwan lamang ay kalahating trilyon. Ano ba ho ibig sabihin ng budget deficit? Ito po yung ginastos ng mga bangag kung ikukumpira mo doon sa kinita ng bayan. Kung tayo po ay may pamilya, ang budget natin, sabihin natin is 10,000 naman. Abay, ang bangag po ay hindi nag-stick to 10,000 naman at ang ginawa po niya ay sobra-sobra na ang ginastos niya. Ang ating budget po para sa taong ito ay 6 trillion. Pero ngayon pa lang po, ang ating budget deficit ay kalahating trilyon na sa unang 3 taon. Kung magpapatuloy po yan sa 3 pang quarters, ibig sabihin yan, 5, 10, 15, 20. Ang magiging budget deficit natin ay 20 or 2 trillion. Ibig sabihin, sa 6 na trilyon na budget natin, ang hindi natin kikitain ay 2 trillion. Saan natin kukunin yan? Yan po is pangungutang. Unang question, bakit ba ganitong kalaki ang ating budget deficit na kalahating trilyon sa unang 3 buwan pa lang ng gobyerno? Siyempre po, pangungurakot. Bakit? Panahon kasi ng eleksyon. Anong ginawa nila? Nagbigay ng akap, nagbigay ng tupad, nagbigay ng kung ano-anong ayuda. Kunwari ayuda, pero vote buying. Kaya po, kalahating trilyon na ang ating budget deficit. 3 buwan pa lang. Mantakin ninyo, kapag ito ay nagpatuloy na kada 3 buwan, kalahating trilyon sa isang taon, 2 trilyon sa natin kukunin yan. Kung sa ating budget na 6 na trilyon, 2 trilyon ang hindi pa ang uutangin natin. So kapag hindi po kasi nagbalanse ang budget, ibig sabihin yung kumikita ng gobyerno ay katumbas ng kanyang ginagastos sa natin kukunin. Di numero 1, mangungutang na naman tayo. Mantakin nyo, kinurakit nila ang pera at ang pinagkunan nila ng mga kinurakot nila, uutangin na tayo po ang magbabayad. Pangalawa, magpapataw na naman sila ng mas mataas na buwis. Kaya nga itong rekto na ito, hindi lang siya nagsimula ng VAT. Ngayon, gusto pa niyang pataasin ng buwis, lalong-lalo na sa capital gains tax. Naku po, ano bang mangyayari kapag nagpatuloy na ganito ang sitwasyon? Well, unang-una po, tataas yung tinatawag natin interest rate. Kapag nangutang ang mga mamamayan para sa kotse, para sa bahay, para sa negosyo, masyadong mataas po. Bakit? Kasi yung gobyerno nagkukompetensya sa mga mamamayan sa pangungutang. Ibig sabihin, napakahirap na magbayad ng mga utang para sa bahay, kotse at iba pa. Pangalawa, sa mga negosyante, dahil mas mataas na ngayon ang kanilang uutangin, mas mahirap ang kanilang negosyo, di ba po? Pero ito pong nakakatakot. Kapag patuloy po ang ganitong deficit spending, mawawala ng balor ang piso. Bakit? Kasi po, ang halaga ng piso, nakadepende yan doon sa kinikita natin, di ba po? Yes, sino naman maniniwala sa piso kung talagang palaging ganito na sobra-sobrang ginagastos natin kaysa sa kinikita natin. Kapag lumala, pag nag-depreciate po ang peso, ano ibig sabihin yan? Lahat po ng inaangkat natin magiging mas mahal. Ano ba inaangkat natin? Petrolyo at pagkain. Ibig sabihin, dahil sa pangungutang, dahil sa korupsyon ng mga bangag, tataas na naman po, lalo pang tataas ang presyo ng bilihin, lalo ng petrolyo, at kapag tumaas ang presyo ng petrolyo, mas mataas ang presyo ng lahat, kasama na po ang pagkain. So tayo po, mga Pilipino, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Yung kanilang mga mararangyang buhay ng mga lahat po sa gobyerno, yan po ay dahil hindi sapat ang kita natin, uutangin. Tayo magbabayad. And in the process, mawawala ng balor ang piso, tataas ang interest rates, yung ating mga binabayarang pangungutang, at ang pinakagrabe po, lalong lalala ang pagtaas ng bilihin, presyo ng bilihin. Ngayon lang po, yan lang ang pangunahing problema natin. Walang tigil ang taas ng presyo ng bilihin, lalala pa. Dahil nga ang ginawa nila, linapa nila yung kaba ng bayan para magpasasa at para masigurado na manalo sila sa darating na eleksyon.
Kaya ang aking panawagan ha, mga kababayan, lalo na yung mga tumanggap, sige na nga po, tanggapin nyo na yan. Pero bumoto po kayo ayon sa konsyensya. At sa akin po, kung gusto niyo ng tunay na pababago, ang tanging dapat iboto, Duterte, Gabay Party List number 139 na siya magpapatupad ng tama ng universal healthcare na sinulong na po natin, libreng gamot at libreng paggamot, palalawakin ang libreng tanghalian sa lahat ng kabataan, hindi lang sa mga kabataan na nagugutom, palalawakin pa ang libreng irigasyon sa lahat ng magsasaka, hindi lang po yung 50% na meron ng irigasyon, at siyempre po, lalabanan ng korupsyon sa pamamagitan ng Freedom of Information at ng Whistleblower Act. Dahil kung hindi natin bibigyan ng proteksyon naman nagsisiwalat ng korupsyon, talagang hindi po sila magkakaroon ng lakas ng loob para tumayo at sabihin, kurakot ka, ikulong ka. Alam niyo po, mahirap maintindihan minsan ng economics. Pero kinakailangan alam niyo po yan. Budget deficit, gumagastos ng mas malaki sa kinikita, saan kukunin ng bayad, utang, mas mataas na buwis. Sino magbabayad ng utang? Taong bayan. Sino magbabayad ng mas mataas na buwis? Taong bayan. Saan ba ginagastos ang budget? Korupsyon. Mga flood control projects, 5,500 na wala naman tayong pakinabang. Mga tulay na nabubuwag. Pati yung pondo para sa PhilHealth na dapat sana dahilan para wala nang mamatay dahil sa gugutuman lamang, napo, kinanapa po. Ginamit sa tulay. Bakit? Sa tulay kasi hanggang 55% ang kanilang kita. Mga walang mga walang konsensya. Pasensya na po kayo, pero kinakailangan gamitan talaga sila ng mga salitang walang at walang konsensya. Kaya nga po, mga Pilipino, ang aking hamon sa inyo, hanggang kailan kayo mananahimik? Pahirap po ang buhay. Mahirap na ang buhay ngayon. Kalahati na ng ating mga kababayan nagugutom. Mas marami pa pong magugutom dahil dito sa deficit spending na nangyayari. Dahil tataas po ang presyo ng lahat ng bilihin. So kung ngayon 52%, siguro po matapos ang taon, baka umabot na yan ng 65%. At saan tayo pupulutin pa ganyan? Nais niyo pa bang magrevolusyon para magkabago lang? Ako ayaw ko pong revolusyon na madugo. Ang gusto ko po, gamitin na natin yung kapangyarihan natin bilang soberenyang mamayan, bilang tunay na may kapangyarihan para sisantihin na itong gobyernong ito. May karapatan po tayo magsisante at 2 beses na natin nagawa yan sa ating kasaysayan. Wala pong illegal dyan, basta ang gagawin natin, mapayapa. Ginagamit lang po natin ang ating karapatan kung tayo po'y magsisisante ng walang silbing gobyerno sa mga mapapayapang pamaraan. Pero kung tayo po'y mamanahimik, kung aantay pa natin yung hagupit ng bayan, dyan po talaga tayo magkakaproblema. Dahil kapag talagang gutom na gutom ang taong bayan, hindi po siguro maiiwasan ang pagdaloy ng dugo na ayaw ko pong mangyari. Kaya ngayon pa lang, gamitin natin yung eleksyon. Pero talagang ang tingin ko po, hindi sapat na iboto ang mga senador na tututol sa impeachment ni Presidente ni Vice President Duterte. Kinakailangan palitan ng ulo mismo. Dahil kapag ang ulo ay wala sa tamang pag-iisip, walang solusyon sa problema, lalong-lalo na sa problema ng pagkagutom, sa problema ng pagtaas sa presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at mga mababang welfare. So mga taga-head, kayo, puntin tayo rito. Alam mo na, saan po kayo galing? Arlen. Arlan. O ba't po kayo nandito? Siyempre, to show our love and support to President Duterte. Miss, hindi nyo sa natin dito. Kayo po, Dublin, Ireland. Dublin, Ireland. Oh, sino pinakamalayo ngayon na pinanggalingan? Dublin, Ireland. Kayo po, saan po kayo galing? Dublin. Alam niyo po, sa Dublin, sila talaga Hindi. Paya daw kayo. Okay, ito na po pinagkakaantay natin. Yung mga 7ing moves. Okay? Okay. And a 2, and a 3. Bangat, bangat, bangat. Bangat, bangat, bangat. Bangat, bangat, bangat. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butot, butot, butot. Butot, butot, butot. Butot, butot, butot. Ano ang sigaw ng bayan? Bring him home! Bring him home! Bring him home!
galing po sa Duterte Park dito sa Siabingen Detention Facility. Ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, gising na Pilipinas! Panahon na para magbago! Otherwise, baka it will be too late. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Live from The Hague with our kababayan, spokes ng bayan at lahat na nagmamahal kay Tatay Digong saying, Duterte! 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 Love you, Philippines, because you're the only country that we have. God bless the Philippines. Gabay Party List 139, straight Duterte. Bye!